Amen. Amen po. Isa nga pong malakas ang palakpak sa ating buhay ng Panginoon. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. So, I believe everyone is glad. It's not because it's a first day of year 2026, but because, of course, everybody's glad because we will worship again our living God. Amen. Nakakatuwa po na unang araw ng 2026, ang gagawin natin ay magbigay papuri at pasasalamat sa ating buhay na Panginoon. Amen? Amen. Nakakatuwa dahil sabi nga po, di ba, na alam natin tayo bilang mga anak ng Panginoon, we know and we acknowledge na sabi nga natin yung 2026, amen, ay hindi man po ito maganda sa inyo at 2025, hindi man maganda, hindi man naibigay lahat ng iyong mga panalangin, ng ating mga panalangin. However, alam natin that we always thank God. Amen? Dahil sabi nga, di ba, siya naman lagi may control. And that's why we're here is because we're also hoping and praying na ang 2026 will be a better one. Amen? Amen po. Maraming salamat po muli sa ating mga kapatid na talagang sabi nga, di ba, it's a privilege again to give thanks to our living God. At sabi nga, unahin natin. Sabi nga, di ba, unahin natin ang Panginoon and everything shall be added unto you. Amen? So, nakakatuwa. Amen? At ang Panginoon natin definitely ay excited din sa kanyang mga anak. Amen? So, with that po, ang gagamitin po ngayon sa ating first, di ba, sa ating first worship ng 2026, ang inyo pong lingkod, si Kuya Rico. Yan, ako daw po pala ang presider. Amen. At ang ating worship team po, sa pangunguna po ni si Ate Desim po, amen, ang nagbabalik sa bakasyon. Alam ko po lahat, may mga kapatid na nagbabalik din. Si Pastor June will be our opening prayer din po. Amen. And our worship team, thank God, ang closing prayer po natin is si Pastor Ramaan. Ang mensahe po na magbibigay sa oras na po ito ay ang ating head pastor, si Pastor Robert. Amen. I believe that we are all excited sa unang mensahe ng Panginoon sa 2026. Amen. Are we excited? Amen. Sa nga pong malakas na palakpak sa buhay ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo at ating awitan ng ating Panginoon. Amen. So sabi ko nga po kanina na ano man po nangyari ng 2026, amen, 2025, let's leave it behind, amen, bagkus magpasalamat tayo sa Panginoon, amen. So dahil alam natin that 2025, that the God is in control during those days, amen. So ngayong 2026, again, unang-unang araw, magpasalamat na tayo dahil alam natin that 2026 will be a victorious one. Amen? Amen. Yes, so Lord, salamat Panginoon. Ngayon pa lang po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na o God, that you will always be with us, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagyakap mo sa amin ng 2025. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya ng 2025, O God. And we do believe, and we pray, and we hope that the 2026 will be a better one, Panginoon. Maraming naganap ng 25, O God. We do believe, O God, that you are always in control. Whatever happened, O God, we're here to praise you, to honor you, and to glorify your name, O God. Salamat, O God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang hinanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Ulitin po natin, salamat sa Panginoon. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka namin ulit. Nararapat
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ba hindi ka nagbago, Panginoon? Kailan ba hindi ka nagbabago? Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat sa papuri, nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, O God. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Only the people of God. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, kita'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami yung nilikha'y luluhod sa'yo.
dakila ka. Kami yung nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. bawat lahi Ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. nararapat ka sa Papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, church. Yes, O God. Let's just give the best clap of worship sa ating Panginoong Diyos. Come on, palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Lord, salamat Panginoon, at nararapat na ika'y papurihan lamang Panginoon, nararapat na ika'y sambahin sa Espiritu at katotohanan, dahil ikaw ay Diyos, Diyos ng bawat isa sa amin Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sa bagong taon, sa bagong buhay, sa bagong hininga, sa bagong pag-asa na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na this 2026, Lord, taong ito ay taon ng maraming pabor, taon ng maraming breakthroughs, taon ng maraming pagkakataon, maraming chances na ipagkaloob mo sa amin, opportunities, Lord God, na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, O God, kami po ay naninikluhod, nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng iyong pagsisiyasat, Lord, sa aming puso, sa isipan, sa mga bagay-bagay na nagawa namin, O Diyos, na hindi kaaya-aya sa iyo. Bagay na naisip, nasambit ang aming mga labi, narinig namin, O God, nakita namin na nag-displease sa iyo, Panginoon, Lord. We ask your forgiveness, Lord God, upang maging kaaya-aya, maging ganap ang buhay namin para papurihan ka sa Espiritu at katotohanan sa mga oras na ito, Diyos. Salamat sa iyong pagpapatawad at Lord, aming ipinagkakatiwala sa oras na ito, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito, O Diyos. Aming ipinapanalangin ang gagamitin mo na siyang magbahagi ng iyong salita, ang aming head pastor, sa Pastor Robert. Dalangin namin, Panginoon, ang makalangit na karunungan na nagbumula sa iyo. Bigyan mo siya ng boldness para ihayag ang iyong salita, Panginoon. Hayaan mo ang katuwiran mo, O Diyos, ang mamutawi sa labi ng aming head pastor upang ang bawat salita ay maitanim sa aming puso at isipan, Lord, at tulungan mo kami, Panginoon, para sa buhay ito sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Aming Lord, pinagkakatiwala rin ang mga kapatiran namin na papunta pa lamang sa lugaring ito, O Diyos. Dalangin namin ang pagsama mo nang makararating sila ng ligtas at payapa sa lugaring ito. Lord, sa kabuuan ng gawain mo sa gabing ito, amin na pong inaangkin ang katagumpayan, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin sa gabing ito. Salamat, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at i-encapsulate mo nawa, Panginoon, ang lugaring ito nang walang makagagambala sa aming pagpupuri sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Salamat, pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo at panalangin. Amen. Sige po, maaari na po tayong makauupo.
Happy New Year po. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin lahat. At welcome po sa bawat isa. May mga bisita po ba tayo? Maraming bagong mukha na aking nakikita. So, welcome po kayo sa gawain po ng Panginoon ngayong gabi. At salamat sa Diyos sa opportunity na binigay niya sa bawat isa po sa atin upang tayo nga po ay magkasama-sama ngayong gabi. Para purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Kala ko kakanta pa kanina kaya ako na pala ngayon. So, alam niyo po, 2025, maari kapatid ay isa ka sa biktima. Na sabi kasi ng John 10:10, na ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Di ba? Na talagang doon ang gawa ng kalaban sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At sabi ko nga, maari ng 2025 ay isa ka sa mga naging biktima ng diablo na to, ang magnanakaw na ito. At ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin ay anuman yung nawala ng mga bagay sa inyo ng year 2025 ay gusto ng Panginoon ay balik ito. Amen po. Nais ng Panginoon na manumbalik ang sigla ng bawat isa po sa atin, manumbalik ang sigasig, manumbalik mag-burn out, yung mag-alab ang init ng ating pananampalataya. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na maari you've been drift away from the presence of God sa nakaraan taon. Ang Panginoon siyempre nalulungkot. As a family, bilang isang pamilya, ako man ay nalulungkot din. Na sa isang pamilya, pag ikaw ay isang tatay, nakikita mo ng yung mga anak mo, di ba, na meron na agrabyado, meron na sabihin na natin na talagang nailagay sa pinakamababa sa kagagawan ng iba, sa kagagawan maari natin o sa ibang tao, ay di ba nalulungkot ang isang magulang pag gano'n, o maging kayo din, kung nararanasan ng inyong pamilya na meron sa inyong mga anak o bahagi o parte ng iyong pamilya na talagang naagrabyado, na sabihin na natin na nalugmok, at siyempre bilang magulang, gusto mo na maitaas, gusto mo na mabigyan, ma-comfort, man yung mga bagay na pangailangan niya. So, sa gabing ito po, sabi nga po ang mensahe ng Panginoon, the God who restores the years. At ang text po nito ay matatagpuan sa Joel 2:25, I will restore to you the years that the locust had eaten. Kaya sabi ko nga kanina, maraming bagay na nawala sa atin. Maari, titignan natin kung ano ang ginawa ng kalaban. Pero sabi ko nga, isipin natin ngayon, ano yung mga bagay na ninakaw ng kalaban sa inyong mga buhay? Sa trabaho ba? Sa kalusugan, sa pananampalataya, sa relasyon. Ano po yung naging naapektuhan ng lubos sa inyo? Isipin nyo ngayon. At titignan natin ano ba yung nais naman po ng Panginoon na ibigay sa bawat isa po sa atin. At meron akong kodigo. Ayan. Time check. Anong oras tayo maghahaponan? Gutom na ba kayo? Ito po ay hindi po exhortation, na maiksi lamang. Kasi pag sinabi mo kasing exhortation, Kuya Rico, ay sabihin na natin na 15 minutes. Siguro ito, 1 hour and 15 minutes. Ayan. Kaya tulad nung nakaraan na Christmas, nakita po natin yung message ng Panginoon sa atin about the kingdom. If you belong to the kingdom, of course, you are a citizen of that kingdom. If you belong to the Philippines, then you are a Philippine citizen, di ba? So, ngayon, lahat po ba ngayon ay kabahagi na sa kingdom ng Panginoon? Now, if we belong to the kingdom of God, then we are not tourists. Diba? Hindi tayo turista. Alam niyo po yung turista, walang pakialam sa iba, di ba? Basta mamasyal lang, mabigyan ng kasayahan ng kanyang sarili. Pero if you are a concerned citizen, of course, you have to abide the law.
Diba? Mayroong panuntunan ng Panginoon na dapat nating sundin, may panuntunan ng Panginoon na dapat nating gampanan, at mayroong inuutos din po, di ba? As the rules said, siyempre, susundin po natin lahat ng mga bagay na ito. Ano po? So, nung panahon na yun, makikita po natin na not moving. Next slide. Ayan. Sabi po dito, sa ating introduction, Joel preached during the nation crisis. A devastating locust plague, had stripped Israel land, bare crops, livelihood, hope, everything was gone. Sabi nga, sa agriculture, makita po natin pag sinabing naging tagtuyot ang mga pananim ng mga farmers, of course, wala kang kakainin. Diba? Wala kang aanihin. Pag wala kang aanihin, wala kang may ibebenta, wala ka ring pera, wala kang pambili. Maraming maapektuhan, di po ba? So dito makita po natin that the people were hungry, hopeless, guilty, unsure if God would ever smile on them again. To that darkness, God speak one of the most tender promises in the scripture. Ang sabi po niya, I will restore the years. Not the days, not the crops, but the year. So matindi, And no one, sabi nga, can restore the time. Hindi natin maibabalik sa atin lahat ang panahon, di ba? Pero mai-restore mo, maari yung kagutuman mo, mapupunuan mo yan. Yung hopeless mo, mapapalitan yan. Yung guiltiness, mapapalitan mo yan. Pero never, never na sino man sa atin na maibalik mo ang nakaraan na oras. Di ba? Ang nakalipas ay nakalipas na, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. So, yun po yung nais po ng Panginoon. Kaya God's want us, God is not just only a creator, but He is also a restorer. Tandaan po natin yan. He takes the ruin and bring it back to life. Kung ano man yung mga bagay na nasira sa ating mga buhay, nais ng Panginoon na ibalik sa year 2026. Pero may kondisyon yan. Restoration is not just about returning the past. It's about renewed, strengthened, and made whole in Christ. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong na ito, na niloob mo na ang bawat isa po sa amin ay magkasama-sama upang sa ganoon ay purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa isang taon na dumaan sa buhay ng bawat isa po sa amin. At ganoon din po, Panginoon, makinig sa mensahe mo sa araw o sa oras na ito. Lord, aking dalangin, nabuksan mo nga po, Panginoon, ang pangunawa ng bawat isa. Gawin mo na mataban lupa ang kanilang mga puso upang ang buto na ito na maitanim sa kanilang mga puso, O Diyos, ay mabuhay at mamunga sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O God. Even your servant right now, I pray for your anointing, O God, that I may speak your words through them, O God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. In the book of Isaiah 61 verse 1, hindi po nakasulat Sabi po yan, God's Spirit brings healing to the broken-hearted, liberty to captives, and beauty to ashes. Humanity is broken by sin, relationship, and fracture, and hope often lost. Like Israel in exile, we sometimes feel abandoned, but God promises restoration. Diba noon, parang feel mo parang malayo ang Panginoon sa buhay mo. Bakit asaan ang Panginoon? Bakit inalaw ng Panginoon na maganap ito sa aking buhay? Bakit? Marami tayong katanungan, di ba? Bakit, Panginoon, ako pa? Ang dami-dami pa diyan. Kaya nagturo ko pa ng iba, di ba? Ayaw mong tanggapin yung mga bagay na ito. Pero ang gusto mo po ng Panginoon, ano ba yung locus na nabanggit sa ating nabasa? Sabi nga, kung itutuloy po natin kasi po yung ating yung verse, I will restore to you the year that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. My great army which I send among you, you shall eat plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Sabi po niya.
So, ito po yung mga listahan na nabanggit po ni Joel, ano po, yung mga locust na sinasabi, it's swarming locust o either floods, ano po, creeping locust, yung mga crawling, stripping locust, sabi nga undressing o kahubaran, gawning locust, so worrying, mga pag-alala, drift away, ano man, nanlamig ka sa Panginoon, ano po, ano? This show total destruction, layer upon layer of loss, sabi nga. Totally, magkaroon po tayo ng mga bagay na kawalan. So, let's consider, ano po, yung mga bagay na ito po ay nagiging kawalan, ano po yung locus na ito sa ating buhay, ano po. Ano yung sumira sa ating mga buhay? Ano yung sumira sa ating relasyon? Ano yung sumira sa ating trabaho? Ano ang sumira sa ating pamilya? Maraming bagay. Yung mga ganung bagay na nasira sa ating ano po. Sabi nga, in our lives, locusts come in many forms. Sins that wasted years, wrong relationship, broken marriage, addiction, depression, financial collapse, missed opportunities, betrayal, immigration struggle, and lastly, seasons of spiritual dryness. Ano po? So ito po yung mga bagay na nagre-represent sa buhay ng bawat isa po sa atin na kung saan sinira po. O ito yung mga sanhi ng pagkawala, pagkasira ng buhay ng bawat isa po sa atin. Ano po? So ating titignan isa-isa, ano po? Sin was wasted years. Ano yung mga bagay, ano yung mga kasalanan na ating nagawa na ito ang nagtulak sa atin, ano naman lamig sa Panginoon. Ano yung mga bagay na ito? Minsan kagagawan po natin ito, ano po? Hindi gawa ng tao, kundi tayo mismo ay nahulog sa bitag ng kalaban upang gamitin ang kalaban na ito. Ano po? Upang tayo po ay mawala sa focus ng ating buhay. Sa bawat isa po sa atin, meron tayong goal. Ano po? Meron tayong goal sa buhay. Kaya nga ka narito, naghahanap buhay, lumayo sa pamilya. Ano po? Para makumpunan, para mapunuan ang pangangailangan ng pamilya mo, kapatid. Kaya dapat yung goal na ito, doon ka nakafocus. Pero minsan, not knowingly, ano po, hindi tayo aware sa mga bagay sa ating mga buhay, sa kaganapan, sa ating kapaligiran. Kaya ito, ano po, ang mga sanhi minsan na mamamalaya mo na lamang, bakit ako nahulog sa bitag ng ganito? Bakit? Tatanungin mo ngayon. Nagsisisi ka. Gusto mong makawala. Pero sometimes, ano po, mahirap na baliin yung sabi nga, yung tanikala ng kalaban until you repent. Ano po? And even wrong relationship, broken marriage, marami po. Sa mga OFW, nabanggit ko na po, maraming mga broken families. Ano po, nasisira ang pamilya. Ano po, maaari, tulad ng ating kapatid, hindi naman sa nasira, kundi kinuha ng Panginoon ang kanyang may bahay. Siyempre, masakit din sa bawat isa po sa atin. Ano po, broken addiction. Marami sa atin, even sabihin na natin na maraming bawal, pero na-addict tayo. In what form you are addicted right now? Sa cellphone? Hello? Sa mga mahilig sa gaming, di ba? Minsan kausap ka na ng partner mo, kausap ka na ng iba, hindi mo pinapansin dahil nakafocus ka doon sa paglalaro. Hello, bato-bato sa langit. Ano po, ang tamaan ay magagalit. Ano po? Not only addicted sa drugs, ano po, maraming bagay na ikaw ay nagiging addict, kapatid. Even sa mga pornography. Watching pornography is also an addicted. Ano po, addiction din po yan. Ano po, maraming bagay, mapalalaki man o babae, marami po, nahuhulog po tayo sa bitag ng kalaban. The temptation is there. Ano po, kaya nga, ang sabi nga, ang kalaban ay nandyan lamang, aaligid-aligid sa atin. Kung binigyan mo ng puwang ang kalaban na ito, papasukin ka, kapatid. Financial depression o sabi na depression, bakit ka nadidepress? Bakit meron kang stress? Maari, sobra ka na sa pag-iisip dahil sa mga problema na naganap. Ginagamit ng kalaban ang circumstances upang ikaw, ano po, ay ma-depress, upang ikaw ay mawala sa focus. Ang isipan mo, minsan, maraming gusto magpatiwakal. Gusto mo tapusan, gusto mo takasan yung mga bagay. Ano po, gagawa ka ng sarili mong kaparaanan. Financial collapse. Ano po, minsan, nababaon na po tayo. Ano po, not knowingly. Maganda ang intention mo, pero minsan, yung magiging good steward ka, ay hindi mo namamalayan na nasisira na pala. Ano po, nasisira na po yung ating financial status. Ano po, kaya monetary, if you're talking about monetary, kailangan talaga magiging wise po tayo dyan.
Missed opportunities. May maraming mga pagkakataon, maraming mga pagkakataon na nandyan na, pero na-miss mo. Diba? May mga offer na sa'yo, pero na-miss mo. Diba? Maraming bagay po niyan. Betrayal, minsan sa relationship ng bawat isa, ay minsan ipinagkakanulo mo ang iyong kapatid, minsan nakakapagawa ka, nagiging marites ka sa kapwa mo. You betray them. Sa mga struggle po natin, kung tayo man ay nandito, marami pa rin tayong struggle. Sa immigration, hindi lang yung mga pag ikaw ay bumibiyahe, but saan man tayo pumaroon, we have struggles, And yung season of spiritual dryness. Minsan lahat po yan, ito yung magiging sanhi na ikaw na po ay manlamig sa Panginoon. Yan ang mga bagay na ayaw na ikaw ay mawala na sa focus. Ay, wala naman Panginoon. Hindi naman ako dinidinig ng Panginoon. Para pakiramdam mo, wala ang Diyos sa tabi mo. Ang pakiramdam mo, hindi ka mahal ng Panginoon. Bakit inalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay mo? Puro katanungan na lamang ang nagaganap sa buhay po natin. Pero God has a purpose. Some of your members, like, sabi nga, they lost their youth, minsan, yung mga, nawawala na yung kanilang sigla, sa ating ministry, yung sigla mo bilang ikaw ay mananampalataya, dapat nag-iinit ka Diba? Dapat mainit ang yung pananampalataya na nagse-serve sa Panginoon. Minsan, nananakaw na yung joy mo. Nawawalan, because of the sin, because of the things that you committed, nawawala na po ang ating joy. Even sa calling po natin, minsan, tinatakbuhan na natin. Tinatawag ka na ng Panginoon, pero tinatakbuhan mo ang Panginoon. God's calling us, to serve in His ministry, to serve in the kingdom. Sabi niyo nga kanina, you are the citizen of the kingdom. Then, you have the duties and responsibilities to do. Dapat meron po tayong gagampanan, as a citizen. As a law-abiding citizen, dapat po tayo ay masumunod sa panuntunan ng Panginoon, because even our family sometimes ay nagiging problema rin po natin. Tayo lahat. Maraming naapektuhan ng ating mga pamilya. Kasakitan man, man ang mga bagay. But God has a purpose. There is purpose of everything happen in our life. Hindi naman nice ng Panginoon na ikaw ay pahirapan. Hindi naman nice ng Panginoon na ikaw ay ilagay sa mababang kalagyan. Hindi naman nice ng Panginoon na ikaw ay maghirap. But sometimes, because of lack of wisdom, na tayo po ay nasasadlak, sa kahirapan. Nawawala yung ating confidence minsan sa ating sarili. Dina-downgrade natin masyado minsan ng ating sarili. Kasi ganito lang ako. No. You are a son of God. We are the children of God. Kaya ang sabi niya, I will not put my people into shame. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nasa pinakamababang kalagyan. Gusto ng Panginoon na ikaw ang mangunguna. So sa year 2026, iangkinin mo, declare it. Na nasa year 26, ikaw ang dapat manguna, hindi ka nasa huli. Hindi ka dapat manghiram, kundi ikaw ang nagpapahiram. Kailangan mapuno at magiging siksik, liglig at umaapaw. But what is the key verse na nais ng Panginoon na maganap sa buhay mo upang makamtan mo ang mga bagay na ninanais mo sa buhay? Hindi nakasulat po dyan. But God says, I will restore. Gusto ng Panginoon na i-restore yung mga bagay na nawala sa iyo sa year 2025. And the verse said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek God in your life. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Pagkagising mo, huwag yung cellphone. Manalangin ka muna. Magbasa ka muna. Hindi yung cellphone kaagad ang titignan mo. Kasi nandun naman yung Bible ko sa cellphone Kaya ang tinitignan mo, nag-browse ka nun kung ano nag-message sa'yo. Pero hindi ang message ng Panginoon ang binabasa mo. Iba ang message. Kaya paano i-restore ng Panginoon yung mga bagay na nais mo? So we have to recognize what we need. Kung ano yung pangangailangan mo, kapatid, i-recognize mo ngayon. Alamin mo yung mga bagay na nawala sa iyo upang i-restore. Lord, gusto ko mabalik ito. Lord, gusto ko yung trabaho ko manumbalik sa akin. Gusto ko yung ganitong bagay. Maraming bagay. And in the Psalms 23 verse 3, sabi niya, our God is restore our soul. He will restore our soul, ang ating Panginoon. Kaya yun po yung nais po ng Panginoon, tandaan po natin. What God really means by restoration. Ano ba yung nais ng Panginoon about restoration?
God restores what you cannot restore. Hindi natin kaya. Israel could not regrow crops overnight, but God promised supernatural repayment. Sabi nga, restoration is not rewinding time. Restoration is not pretending the pain never happened. Ay, hindi. Kaya ko to. Nagpa-pretend ka, di ba? Pero deep inside, umiiyak ka, kapatid. Pag nasa harapan ka ng ating mga kapatiran, sa mga kaibigan mo, tawa, masaya tayo. Tawanan mo ang problema mo. Walang masama po yun. Ano po? Pero siyempre, darating ng pagkakataon na pag ikaw na ay nag-iisa sa kwarto mo, di ba? Feel mo. Ramdam mo yung sakit. Umiiyak ka. So, sa kanino ka huhugot ng kalakasan? Kanino ka magbibigay? Kanino mo sasabihin ang problema mo kung nag-iisa ka sa kwarto mo? Di ba, kausapin mo dapat ang Diyos. Kasi na ang Panginoon ay nandyan lamang to restore you, to strengthen you. Pero hanapin mo siya, kapatid. Hanapin mo ang Panginoon. Because apart from God, we can do nothing. Wala kang magagawa kahit anumang gawin mo kung wala ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Wala. Ano po? In Jeremiah, sabi nga 30:17, for I will restore health to you and heal you of your wounds. Restoration in both spiritual and practical or physical. Ano po? So, tandaan po natin, God's bringing greater fruit out of barren season. Talagang, ang Panginoon is a great provider. Ipoprovide ng Panginoon anuman ang pangangailangan mo, kapatid. He will restore it. Kasi siya ang our Jehovah Jireh. He will supply everything you needs according to His riches and glory. But, you have to seek God. Hindi automatic, hindi magic na ang Panginoon ay magbibigay kung ano ang gusto mo. Lord, gusto ko ng ganito. No. Hindi automatic po yan. Kailangan talaga, siguro kayo, lalo yung mga magulang na, yung ba lahat ng gusto ng mga anak nyo, binibigay nyo lahat? Hindi yan. Ano po? Nafi-filter po yan. Fini-filter po natin kung ano ang ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Hindi lahat ng gusto mo ay ibibigay ng Panginoon. Kung ano ang ikabubuti mo, yun lang ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ano po? God's revive our soul through His words and Spirit. So, kailangan talaga, sabi nga rito, the redeeming ways years with accelerated blessing, God's turning lows into testimony. Ano man yung mga nasira na wala sa iyo, kapatid, ito yung magiging dahilan ngayon. Ito yung magiging ugat upang ang ito ay mabigyan mo ng kapurihan ng Panginoon sa iyong buhay. Magiging magandang patutuo mo ito. Ano po, na yung mga bagay na nawala sa iyo ng year 2025 ay ibabalik ng Panginoon kung hahanapin mo ang Diyos sa buhay mo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano po? God reconciles family, everything, ano po, friendship, and communities. Ginagawa po ng Panginoon yan. God's heal wounds, whether from sin, betrayal, or loss. Lahat po iyan gagawin po ng Panginoon for the sake of us. Bakit? Mahal tayo ng Panginoon. God is love. Pero asan yung pagmamahal ng Panginoon? Naranasan mo na ba? Naramdaman mo ba yung pagyakap ng Panginoon sa iyong buhay? Baka hindi. Parang pakiramdam mo, parang hindi ako kilala ng Panginoon. Di ba? Parang malayo talaga ang feeling mo sa Panginoon. Hindi mo nararamdaman. But when God restores, He brings us the better state than before. Pag ang Panginoon ang magre-restore ng isang bagay, sigurado naman, pakiramdam mo, ay, better than yesterday na, ang sasabihin mo. Hindi mo sasabihin na tulad pa rin ng dati. Di ba? Ano ang na-restore? Ano ang nabago? Ano ang ibinigay ng Panginoon sa iyo kung sabihin mo ganun ka pa rin ng dati at walang nabago sa buhay mo? Dapat meron, kapatid. Ano po? So, napakabuti ng Diyos, ano po, sa buhay po natin. Ito, tanda mo, up to 6 lang po to. God, sa letter B, ano po, kasi sa A, God restores what you cannot restore. And letter B, God restore in ways you do not expect. Sometimes God restore by giving new opportunities. Yan. God will give you new opportunities. Sa mga kapatid na nawalan ng trabaho, I do believe
ano po, God will give you new opportunities upang matagpuan na ninyo yung hinahanap nyong trabaho. Ano po? Yung mga walang trabaho, surely, ibibigay ng Panginoon yan. Have faith in God. Manalig ka sa Panginoon. Put your trust in the Lord. Trust in the Lord, sabi nga, with all your heart, with all your mind, and with all your mind. With all your soul. Ano po? Do not lean unto your own understanding. In all your ways, acknowledge God, and He will direct your path. Ibibigay ng Panginoon niyang kapatid, ano man ang nawala sa iyo. Ano po? Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ano po? Giving new opportunities, healing old wounds. Ano po yung mga wounds na ito sa buhay po natin? Ano po? Maari, ang feeling mo, talagang maraming mga tao na nakasakit ng damdamin mo, na hanggang ngayon maari dala-dala mo pa. Tandaan mo kapatid, hindi mag-heal ang wound na ito hanggat hindi ka nagkakaroon ng forgiveness. Ano po? Pag hindi mo pinatawad ang tao na nakasakit ng damdamin mo, ano po, walang healing na mangyayari sa buhay mo. Kaya you have to seek forgiveness. You have to forgive those, ano po, yung mga taong nakasakit ng damdamin mo. Patawarin niyo po sila. Dapat hindi ka magtatanim ng, huwag kang magkikimkim o huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Ikaw din ang talo, kapatid. Tandaan mo, pag kiningkim mo yung sama ng loob sa puso mo, yan ang gagamitin ng kalaban upang ikaw ay magkaroon ng sakit. Iba po yung malaya. Ano po? Malaya ka sa anumang bagay. Tandaan po natin, health is wealth. Yun ang gusto ng Panginoon, na tayo po lahat ay masigla. Hindi lamang po sa physical na bagay, kundi ganoon din po, mas masigla pat dapat tayo sa spiritual. Ano po? God's opening or rebuilding relationship. Maari, sabi nga, nasira ang relasyon mo. May mga bagay na nasira, even your family, ano po, mga kapatid mo minsan, hindi mo lang napadalhan ano po, lalo sa Pasko. Merry Christmas, ate, kuya, pero wala kang maipadala. Diba? Sabi nga, may financial struggle ka. Pero ano ang magagawa mo ngayon? Tapos ngayon sila magtatampo sa iyo. Diba? Siyempre, iiyak mo yan sa Panginoon. Gusto mo man mapagbigyan ng lahat dahil ikaw ang inaasahan, pero dumating sa point na ang ito nga, yung locus sa buhay mo ay dumating, na ikaw ay naging bahagi. Tandaan po natin, sa panahon ni Joseph, di ba? Anong ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid? Hinulog muna sa balon, hinahon, ibinenta, at idineclare na patay. Di ba? At the 7 years nagkaroon ng droughts doon sa kanilang lugar, ano po, ginamit siya ng Panginoon. Naging testimony si Joseph sa kanyang pamilya. Ginamit ng Panginoon si Joseph in spite of yung kalalagayan niya noon. Biro mo, dineclare ng mga kapatid na patay na. Ano po, pinakita sa tatay na ito yung kanyang damit, duguan. Ano po, maraming bagay. Even si Ruth, ano po, tandaan po natin, maraming mga example sa Bible na kung saan nagdaranas po sila ng kahirapan. Pero dumating sa point, even si Job, nawala ang lahat sa kanyang buhay. Dumating ang matinding locus sa buhay ni Job. Diba? Pero ibinalik ng Panginoon kasi he remained faithful to God. Sabi niya, hubad ako dumating sa mundong ito, hubad akong babalik. Hindi niya isinumpa ang Panginoon, pero nagpasalamat pa siya. Sa matinding sakit, kinadidirian na siya. Sabi nga niya kanyang asawa, isumpa mo na ang Panginoon mo. Pero never na ginawa niya. Even yung kanyang mga kaibigan, nawala lahat. Ano po? Namatay ang kanyang mga anak. Pero matindi ang nangyari sa kanya. Pero at the end, ni-restore ang Panginoon ang kanyang buhay. It's a good testimony. Kaya iyon po nakikita po natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Opening doors that were shut. Sabi nga, maaari napagsaraduhan tayo. Marami tayong kapatid ngayon, ano po, na yung trabaho ay nakatanggap ng mga thank you letter, di ba? Na hindi natin in-expect na bigla-bigla na lamang. So, yung mga bagay na to, God will open a new door for you. Amen. He will open it. Ano po? Magbubukas ng panibagong pinto ang Panginoon sa bawat isa po sa atin as long as we seek God. Seek God, ano po, unahin mo ang Panginoon, hanapin mo ang Panginoon, seek His kingdom and His righteousness. Ano po, kingdom,
Sabi nga natin, the kingdom of God is at hand. Nandito ang Panginoon. And we belong to that kingdom. So we are the citizens of heaven. Tayo po ay citizens na. So ayaw ng Panginoon that they will put you into shame. God will restore everything that you lost. Ano man ang nawala sa iyo, kapatid, ibabalik ng Panginoon yan in many ways. Hindi lamang po kung ano yung gusto mo ay yung ibibigay ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang ikabubuti mo. Alam ng Panginoon kung saan Kanya gagamitin. Kasi gusto ng Panginoon na maging testimony ka sa in spite of nothingness, sabi nga, ibabalik ng Panginoon, gagawa ng Panginoon ng mga bagay para siya ay mapapurihan sa buhay po natin. Giving spiritual maturity that only suffering can produce. Sabi niya, minsan dahil sa kahirapan, nag-grow ka, di ba? Dahil sa mga naranasan mo na problema sa buhay mo, nag-matured ka. Di ba? Hindi ka magmamature. Sabi nga natin, you cannot declare that you are victorious. Ano po? Kung wala kang napagtagumpayan na problema sa buhay. If you will not want that, di ba, talunan ka at napagtagumpayan mo, sabi mo, I win. Napanalo ka pa rin. So, madideclare mo that you are victorious. Ano po? So, God will open. So nagproproduce, yung suffering na ito ay nagproproduce ito ng maturity po natin. Tumataas, lumalalim, lumalawak ang pangunawa mo, kapatid. Because of, sabi nga, natuto ka sa mga bagay na nangyari sa buhay po natin. Kaya dapat matuto po tayo. Hindi kung ano ang nangyari, okay lang sa'yo, o hindi ka natututo. Di ba? So, yun po yung nais po ng Panginoon na maganap. God restore because you return to Him. Pag nanumbalik na tayo sa Panginoon, i-restore ng Panginoon. Sabi nga niya, restoration follows repentance. Kailangan magsisi ka. Kung, Lord, ano man yung mga bagay na dahilan na ito ay nararanasan ko ngayon, magsisi ka. Huwag kang magmalaki, huwag kang magmataas sa harapan ng Panginoon sapagkat iyan ang magiging dahilan. Yung pride mo, kapatid, ang magbabagsak pa rin sa'yo. Diba? Ano ang mapapala mo kung mataas ang ere mo? Ano ang mapapala mo kung mataas? Oo, magmalaki ka sa mga kapwa mo, magmalaki ka sa pamilya mo, lahat. Pero ano ang mapapala mo? Gusto mo ba maparangalan ka? Gusto mo ba malagyan ka ng corona? Dapat ang Panginoon ang siyang maparangalan sa buhay po natin. Ano po? God, sabi nga, restore everything if we, sabi nga, repent from our sin. Ano man yung mga nagawa natin. When the people turn back to God with fasting and humility, God turned back to them with, sabi nga nito, more and abundant. Mas marami pa yung ibabalik ng Panginoon sa atin. Kaya, ang key po dito ngayon, to restore everything is repentance. Hindi lamang po sa unahin mo ang Panginoon sa buhay mo, but we have to repent. Ano po? We have to reconcile with God. And after you have suffered a little while, sabi nga po sa 1 Peter 5:10, the God of grace will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Lahat yung mga bagay na nagiging sanhi, yung kahirapan na meron ka, kapatid, i-restore ng Panginoon. Yan ay panandalian lamang. Hindi mo pagmamayari yung suffering na yan. Dadaan lang sa buhay mo yan. Kaya huwag mong angkinin ang suffering na yan. Huwag mong ibulsa. Ano po? Mag-move on ka. Sabi nga, iwanan mo yung suffering na yan. Lord, hindi akin ito. I-cast out mo yan, kapatid. Sabi mo sa Lord, hindi akin ito, Lord. Kaya dapat ganun ang gagawin po natin. Times of refreshing comes from the Lord and He will restore everything. Siya ang magre-refresh sa bawat isa po sa atin. Alam mo, pag yung, di ba, pag nagkakaroon ng problema yung mga computer, minsan naghahang, minsan bumabagal, anong ginagawa natin? Nire-refresh or nire-restart. Restart a new beginning or refresh. Di ba? So, magfa-function na naman ng panibago. Dapat ganun natin, di ba? So, God refresh us, ano po, nire-refresh ng Panginoon ang bawat isa po sa atin kasi gusto ng Panginoon mo heal ang ating mga wounds. Kaya kailangan, nasa atin po iyan. Kung nais mo, kapatid, na i-restore ng Panginoon ng mga bagay-bagay sa iyo, sabi nga, repent. Restoration is not instant. It's a process. Tandaan po natin. Like rebuilding a ruined temple, God's patiently work in us until His glory shine in us. Ano po? Ang Panginoon nandyan lagi. Biro mo ang haba ng pasensya ng Panginoon.
minsan matigas ang ulo natin eh. 'Di ba? Yung katigasan ng ulo natin minsan, ito yung dahilan kung bakit tayo nagsasuffer. Hindi ka nakikinig, 'di ba? Sana noon pa nakinig na ako. Nasa huli, sabi natin, ang pagsisisi. 'Di ba? Magsisi ka, pero you have to suffer the consequence. Andiyan na eh. 'Di ba? So, ang pagsisisi, kailangan talaga magiging totoo ka pag ikaw ay nagrepent. Kailangan totoo ka sa harapan ng Panginoon. Kasi kapag hindi ka totoo, mananatili kang plastic. Di ba? Hindi mo maluloko, kapatid, ang Panginoon kung ano man mga bagay. Ano po? Hindi natin maluloko ang Panginoon kasi alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Basa ng Panginoon, nababasa niya ang laman ng ating puso, ating kaisipan, alam ng Panginoon yan. Even the numbers of your hair, alam ng Panginoon yan. Ano po? Kaya dapat talaga, ano po, we have to surrender. We have to obey. Sabi nga, we have to abide in God's rules sa buhay po natin. Kung hindi ka mag-abide as a good citizen of heaven, anong tawag sa'yo? Sa mga hindi nag-abide sa ating bansa ng law, ano ang tawag sa kanila? Diba? Sanggano? Komunista? Ano po? Marami, di ba? Maraming mga tawag, yung mga hindi sumusunod sa batas ng isang bansa. Ano po? At tandaan po natin, the kingdom of God ay merong rules ng Panginoon. It is righteousness, holiness. Ano po? Kung nais mo yung mga bagay na makamtan mo, maranasan mo, the fruit of the Holy Spirit sa buhay mo, ay kailangan talaga mag-abide ka sa rule ng Panginoon. Ano po? Yun po yung point na gusto ng Panginoon. We have to abide. We have to abide in His love. Ano po? Yun po yung nais po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ano po? So, next is how God restored the year. He restored through abundance. You will have plenty to eat, sabi niya sa ating nabasa kanina. So, talagang andyan na. Ibabalik na ng Panginoon kung ano yung mga bagay na nawala sa iyo sa year 2026. You will eat. Where there was lack, God's bring overflow. Kung ano yung mga kakulangan mo, pupunan ng Panginoon at aahapaw pa yan. Di ba? Have faith in God. Ibabalik ng Panginoon yung mga bagay na yan, mga kapatid. He restore through joy. Maari ay lagi kang nalulungkot ka na lagi. Kasi malayo ang mga... Mas pasalamat nga kayo, may cellphone na tayo ngayon eh. Hindi tulad nung una kong panahon na nandito. Di ba? Susulatan ko si Ate Judy, ngayong araw na to, February ko pa matatanggap yung response. Biro mo yon. Buwanan ang dating ng sulat noon. Hindi mabilisan. Buwanan. Pagdating ng sulat na yon, reklamo pa yung mababasa mo. Di ba? Di mas masakit na sumulat ka ng February na tanggap mo, dadating ng March, isa na naman. O di, nagpatong-patong, hindi mo pala babasahin mo, sama lang ng loob. Kaya minsan, itatapon mo na lang yung sulat, problema na lang yan. Di ba? So, ganun, pero ngayon, di ba, saglit lang andyan na, nakikita mo pa yung kausap mo. Di ba? Technology. Oh. Kaya mapalad po tayo, kasi ang Panginoon, gumagawa pa rin ng paraan. Ginamit niya yan. Pero, sabi nga kanina, may mga bagay na minsan nagiging addicted tayo. Na ginagamit niya ngayon yung cellphone mo upang sabi mo, maibsan ng kalungkutan mo, pero not knowingly na ikaw ay napapalayo sa presensya ng Panginoon. Because of that. Kung gamitin mo yung bagay na yan to share His goodness, to be a good testimony, sabi nga, you will be my witness. Gawin mo iyan. Then God will restore everything what you need in your life. Ibabalik at ibabalik ng Panginoon yan. Ano po? I will restore honor. Sabi nga, restore your joy, na kung saan yung joy na install. Ibabalik ng Panginoon yan. He restore true honor. Ano man yung gusto mo na ikaw ay napahiya. Ano po? Ito, madalas kong masasabi ito sa trabaho ko. May mga tao noon na pagdating ng meeting, ipapahiya ka. Ano po? Ayan, lahat, ituturo ka. Pero dumating ng panahon, tinanggal sila ng Panginoon. Nandiyan pa rin si Robert. Sabi nga, nag-antay na lang ng thank you letter. Di ba? Tumatanda na siya sa trabaho. Pero hindi pa tinatanggal ni Lord. Di ba? Because sabi nga niya, may purpose ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay mananatili sa lugar nito, hanapin mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Bakit, Lord, matagal na, gusto ko nang umuwi pero hindi ako umuwi?
Gusto mo umuwi, gusto ng pamilya mo umuwi ka, ayaw mo umuwi. Di ba? So, mayroong purpose ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. So, hanapin mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo para sa ganun, ibalik sa iyo lahat ng Panginoon. Magiging good testimony ka sa Panginoon, sa mga kapwa mo. Hindi ka magiging pabigat. Ano po? Kaya yun po yung gusto. Kung ikaw ay magiging good testimony, sabi nga, your shame will, sabi nga, turn into dignity. Di ba yung karangalan na meron ka? Siyempre, ipagmamalaki mo yon. Ay, dapat wala na yan eh. Ganito yan. Pero ang Diyos, sabi nga, kung inilagay ka ng Panginoon sa isang bagay, si Lord ang magtatanggal sa iyo. Whether you like it or not, tatanggalin ka ng Panginoon. Ano po? Pero kung may plano ng Panginoon at ililipat ka ng Panginoon sa isang lugar, gusto mo man o hindi, ililagay ka pa rin ng Panginoon doon sa gusto niya. Diba? Kaya sabi mo lang sa Lord, Lord, your will be done. Mangyari yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Kung nais mo na ma-restore ang lahat ng bagay, kasi promise ng Panginoon yan, that I will restore you. Tandaan po natin yan. He restored through spiritual renewal. Ayan. Sometimes may mga ministry na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, pero minsan tinatakbuhan natin yung ministry na ibinigay ng Lord. Diba? Ayaw natin pasakop sa Panginoon. Ayaw natin magpasakop kung ano ang gusto ng Panginoon. God is calling everyone that you will be the witness of God. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magpatotoo patungkol sa Panginoon. Yan ang gusto niya na maganap sa buhay po natin. Tandaan po natin yan. I will pour out my spirit, sabi niya. Ano po, restoration is not just material, it's a revival. Dapat mabago. Magiging uminit ka, umalab ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kung nagiging, sabi nga, malamya, kung magiging ano ka sa year 2025, nanlalamig ka, dapat sa year 2026 ngayon, dapat mag-init ka at mag-init. Ano po? Lord, I want to serve you more. Kasi good citizen ka, kapatid eh. Diba? You are abiding the law. So, magiging dapat ipakita mo yung mga mabuting bagay na nais ng Panginoon na makita sa buhay po ng bawat isa po sa atin. When God restore, He brings into us a better state. Sabi nga, think about your loss. Sabi, ano man yung mga nawala, don't doubt. Ano po? Lord, babalik ba ito sa akin? Parang parang mahirap. Diba? Walang mahirap sa Diyos. Tandaan po natin yan. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya ng Panginoon ng lahat ng bagay. Ano po? Sa number 5 po natin is application. God can restore your years of broken families. Sabi dito, many OFW feel the pains of distance, separation, or strained relationship. God can restore those years. Kasi lumipas na, di ba? Minsan, bago ka mag-ano sa pamilya mo, bago ka makauwi, bago ka makapagbakasyon, ilan ang ng kontrata mo? Yearly o every 2 years? Diba? Bago mo ma-restore, bago mo maipakita, bago mo mayakap, bago mo maipadama yung mga bagay na ito sa pamilya po natin. Because you are LDR. Mahirap talaga ang long distance relationship. Diba? Pero God wants to restore everything. Ano po? Gagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay na yan. Dati, ganyan po ako eh. Siyempre, sabi yung mga kapatiran noon sa trabaho ko, bakit Brad? Sabi niya, tayo na nagsaserve sa Lord. Tayo yung walang sasakyan, tayo naglalakad papunta sa pauwi, naglalakad tayo. Yung pamilya natin, hindi natin kasama, malayo lahat. Bakit sila meron? Yun ang doon eh. Ano po? Pero alam niyo po, kung sino yung, sabi natin na mainit sa akin, kung sino yung Hitler sa akin doon sa trabaho namin. I use the word Hitler. Alam niyo kung ano yung karakter ni Hitler. Ano po? Sabi ko nga, siya yung ginamit ng Panginoon sa buhay ko. Lord, sabi ko una, tanggalin mo nga ito sa buhay ko. Nilipat siya ng trabaho, dinistino siya sa ibang lugar. Pero nung bumalik, Lord, andyan na naman. Sabi ko, andyan na naman yung makulit, Panginoon. Andyan na naman yung tatawagin ka. Gaganon. Tama ba yun? Di ba? Sa harapan ng mga tao mo, ganun, tatawagin ka. Talaga matindi. Ano po? Lokal.
ano siya lokal dito siyempre wala kang magagawa. You have to follow. Pero dumating ng point, na siyempre niluluhod natin siya sa Panginoon. Lord, i-bless mo nga po siya. I-bless ng Panginoon. Alam niyo po, one day, sabi sa akin, come to my office. At sabi niya, why you don't bring your family here? Ang gandang tanong. Thank you. Oh, good question, sir. Sabi ko, I like it. Make a request, then I will approve it. Sandali lang, after 1 month, nandito na sila. Biro mo yun. Na dati-dati, pinag-pray ko siya na alisin ng Panginoon. Ibinalik siya ng Panginoon, nangangamba ako, baka ako na naman, bumalik na naman yung dati niyang gagawin niya akong sinungaling. Pero hindi. Ginamit siya ng Panginoon. Kaya maraming mga bagay na maaaring kinamumuhian ninyo sa buhay. Idulog mo yan kapatid sa Panginoon. And one day, siyang gagamitin ng Panginoon para sa iyo. Galit na galit ka, maaari kasama mo sa trabaho, mabaho, hindi bigyan mo ng tawas, pabango. Di ba? Pero, ginawa ko lahat po yan Kaya ako nasasabi, kasi ginagawa ko. Then sabi niya sa akin, Robert, smell it. Oh, no more. Di ba? Blessing sa'yo. Kasi wala ka hindi ka na nagtatakip ng ilong pag pumasok siya. Di ba? Gumawa ka ng paraan. So, ganun po yun. God, sabi nga, turn your mourning into dancing. Di ba? Ano man yung kalungkutan mo, ano man yung mga bagay, God can restore the years, a wrong decision. Maaari na sabi nga, may mga mistake ka, kamali ka sa decision. Even the locus, sabi nga, where your own mistakes, God says, I will restore. Nagkamali ka man sa sarili mo. Di ba? Pero you have to repent. Kasi ikaw ang may kasalanan Kaya, repent, seek God and His righteousness, then God will restore everything for you. God can restore the years of spiritual dryness. Maaari sabi nga, tinatakbuhan mo ang ministry mo, kapatid. Sabi nga, some feel far from God, but He restored the years when prayer and was called and worship was empty. Kung naramdaman mo, parang pumasok ka sa church, parang hindi mo na-feel ang Panginoon. Parang dry na dry ka. Ikaw ang may kasalanan yan Di ba? Walang perfect na church. Walang perfect na pastor. Walang perfecto na tumatayo. Ang may problema, ikaw. Kasi ang puso mo, sarado. Gets niyo po? Pag open ka at pakinggan mo ang nais ng Panginoon na maganap sa buhay mo, if you abide the words of God, tandaan po natin, that is the light of your path. The word of the Lord is sabi nga, ito yung ilaw ng ating daraanan. Tanglaw ng iyong pupuntahan, kapatid. Kaya nga, basahin mo ang salita ng Panginoon. Lord, it is your promise. Salita mo ito, Panginoon. Sinabi mo, you will restore me. Then, angkinin mo yung sinabi ng Panginoon, kapatid, sa buhay mo. Sa year 2026, God will restore everything for you. God can restore the years of suffering. Your tears were not wasted. God will return them into harvest. Yung mga kalungkutan mo, darating ng panahon. Pero huwag kang gagawa ng sarili mong hakbang. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Si Lord nagbibigay yan ng nagbibigay ng signs. Lord, gusto ko nang mag-asawa kasi matanda na ako. Kahit sino na po yan. Diba? Gumawa ka ng hakbang, pero darating ng panahon, pagsisihan mo pala yon. Di ba? Pero hindi minsan nagkamali na po tayo. Sabi nga natin, but God can restore everything. Trust God, His timing. Ano man yung timing ng Panginoon, gagawin niya. We have to reconcile with God. Ask forgiveness. Yung mga imposible sa buhay po natin, mangyayari po yan. Walk with faith, believe in God, work everything. Sabi nga, walk by faith. Alam niyo yung kanta na yon? Walk with faith in your heart, and you never walk alone. Hindi ka lalakad na mag-isa, kapatid. Pag may pananampalataya at kasama mo ang Panginoon. Tandaan po natin iyan. God restore everything. So it will turn, sabi nga, into harvest. Marami, plenty, abundance. So, pangniwala mo. So, I want you to declare
ang kusunod na slide, ano po natin, declaration of restoration. For us, everything. So, isipin mo ngayon yung mga bagay, kapatid, na nawala sa iyo. Ano yung mga bagay na nais mong ibalik sa iyo ng Panginoon? Think about it. At sabi nga dito, ano po, God, we have to declare by faith. Sige po, tayo lahat ay tumayo at i-declare po natin ito, one by one. Put your trust in the Lord. Ano po? Number 1 po, ano man yung bagay na nawala sa iyo, ano man yung mga bagay na nasira sa iyo sa taon na nakaraan. Let's start declaring, God is restoring my waste years. God is redeeming my story. What I lost will return in a better form. My future will be greater than my past. The locust did not win. God will. Praise God. Pwede na po tayo makakaupo. So, in conclusion po natin, God's who makes up for lost time. Sabi nga ni Joel sa 25, it's not just a promise, it's God's heart's reveal. He is the God who rebuild what was destroyed. He is the God who rewrites what was broken. He is the God who reverses what was lost. He is the God who restores what was wasted. Your story is not over. Tanda po natin, your better year in God's can still be ahead. Mas maganda ang parating sa iyo, kapatid. If you give God for your years, He will give you His restoration. Kaya ang taon 2026, ipagkatiwala mo na sa Panginoon, kapatid. Ano po? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, and glory to God. Tayo po'y manalangin. I want to invite you once again na tumayo. Think about God. Think about His goodness. Think about His faithfulness. His love endures forever. Kung bakit pa tayo nag-exist sa mundong ito. Kung bakit meron pa rin tayo, buhay pa rin tayo, mga kapatid. God has a purpose in our lives. Kaya sa oras na ito, isipin mo ngayon yung mga bagay na nais mong ibalik sa Panginoon. Can we pray for it? Aming Diyos na dakila, Diyos na banal na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na walang imposible. Magagawa mo ang lahat ng bagay para sa kabubuti ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, hear your people, O God. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak na tinubos ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, na kung ito ang dahilan na ikaw ay ipinako sa krus, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa pagmamahal mong ito sa bawat isa. Salamat sapagkat, Lord, anuman ang aming mga pagkukulang, anuman ang mga kasalanan po namin, ay yung binayaran sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Father, right now, we put our trust in you. We look unto you, Lord Jesus, for you are the author and the finisher of our faith. Help us, O God, once again. Sa 2026, Panginoon, na darating sa buhay ng bawat isa po sa amin, ang taon na ito, Panginoon, Lord, we declare blessing upon blessing. We declare abundance blessing sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I declare joy, peace, love, reconciliation, forgiveness sa buhay ng bawat isa. And Lord, continue to move and touch them, O Lord. Touch them right now. Those who have broken-hearted, O God. May mga kasakitan man ang bawat isa, Lord, right now. I declare healing.
In the name of Jesus. I declare healing, Panginoon. I destroy all the works of the enemy sa kanilang mga buhay. I cancel even the hidden plans of the enemy sa kanilang mga buhay right now. I declare and I destroy right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, thank you, for you are the God who restore everything that we lost sa year 2025. Lord, once again, help us, Lord, na, Lord, patuloy na mag-alab ang aming pananampalataya sa iyo. The faith that you put in our heart, O God, will keep burning, O God, in the name of Jesus. At sa mga kapatiran po namin, sa mga panauhin po namin, Lord, Lord, ingatan mo sila, patnubayan mo sila, yakapin mo sila, Panginoon, sa oras ng kanilang kalungkutan, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kapayapaan ay manatili sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang iyong pagmamahal, ang iyong pagyakap, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Lord, batid mo kung ano man ang nilalaman ng kanilang mga puso. Dalangin ko, Panginoon, na i-bless mo ang desire ng kanilang mga puso. Provide everything they need, O God, according to your riches and glory, Lord. Lord, even healing right now, O God. Sa mga may kasakitan, Lord, let your healing flow right now in the name of Jesus. Spiritually, physically, relationship, Lord, restore everything, O God. We declare healing, O God, for you are the God who healed the brokenhearted, O God. O Lord. Thank you so much once again. Thank you, Lord. Pour out your blessing right now, Lord. Let it rain. Let it rain, O God. The rain of your blessing, O God, sa buhay ng bawat isa. Lord, I declare ang year 2026, O God, you will increase our territory. This is the year of the harvest, O Lord, in the name of Jesus. This is the year of abundantly, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. So, Father, thank you once again. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Lord, thank you. Tunay nga, Panginoon, ang taon 2026, O Lord, ay amin na pong ipinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay. Guide us, O God, and lead us to your righteousness, O Lord God. Na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, as a citizens of heaven, as a law-abiding citizens, Panginoon, will abide in your word, O God. Ang bawat isa, Panginoon, ay lumakad ayon sa iyong panuntunan. Lumakad ayon sa iyong katwiran, Panginoon. Lumakad na may pananampalataya sa iyo at pagtitiwala sa kalooban mo, Panginoon, na siyang magaganap sa buhay ng bawat isa po sa amin. Thank you once again, O Lord. Thank you. Bless your church, O Lord. Bless your church and increase our territory. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Grabe yung pabaon ni Lord. Sinabi ko na sa inyo nung nakaraang 24, di ba? Nung nag-celebrate po tayo ng Thanksgiving. Nung sa preaching ni Pastor Ronnie, grabe yung pabaon ni Lord sa atin. And dinagdagan ni Lord ng sobrang siksik, liglig at umaapaw ng pangako na siyang pangahawakan natin this 20 and 26. Because this year, greater things are greater things have yet to come and is still to be done sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maging sa church, sa ministry po ng bawat isa sa atin, ay i-expect po natin ng more favors, yung mga breakthroughs na darating po sa atin sa 20 and 26. Amen? And I believe the Lord has blessed us so much sa nagdaang taon po, and I'll be calling 3 at least, at most rather, to just have this time to testify kung paano po kumilos ng yung mga impossibilities ng sitwasyon sa life natin na overcome po natin, no? Now is the time po para i-declare po natin kung paano po kumilos si Lord sa buhay natin. 3 po. Sino po yung malakas ang loob na gustong manguna na papurihan ng Panginoon?
hindi nyo naramdaman ang blessing ni Lord. Alright, si Pastor Ramaan po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nga, maliit o malaki man ang natanggap natin for the year 2025, I do believe hindi maliit. Di ba? So, 12 months yun eh. And 365 days. So, maliit pa ba yun? Hindi na, malaki na yon. Di ba? So, sa akin po ay gusto kong ipagpasalamat dahil po unang-una ay nakikita ko kayong nandirito kayo ngayon. Naniniwala ako na God is encountering each and everyone tonight. At naniniwala po ako na, sabi nga kanina, God is restoring. Kung meron man tayong pinagdaanan na spiritual dryness, missed opportunities, so on and so forth. And tonight, we have to declare na lahat yun ay sinarado na ng Panginoon. And we have to declare that this year of 2025 ay binubuksan na muli ng Panginoon at kumakatok ang Panginoon sa mga puso natin at naniwala ako na pinalambot na ng Panginoon. Amen? So, in my personal side, galing po kaming bakasyon. Ayan po, gusto ko pong ipagpasalamat yung mga victory pong natanggap namin na aming mag-asawa. In a short period of time, yun po, this year, ay blines po kami ng Panginoon ng 2 property na natapos po. Although we have a struggle doon sa isang malaking property, dahil sa aming contractor, hindi po sa flood control. Pero po ang naging CCTV po namin si Lord. Di po ba? So, dahil naka-enclose siya sa kontrata, ay hinayaan namin na gumalaw si Lord. Hindi po kami, alam po ni Lord na hindi papayag siya na ang isang lingkod niya ay pababayaan niya. Di po ba? At dineclare ko na po yan na hindi masasayang yung anumang pinaghirapan natin bilang OFW. So by God's grace po, natapos po yung ground floor at sobra pong pasalamat namin sa mga provisions ng Panginoon. So yun po, salamat din po sa Panginoon at ang biyayang binigay niya ay hindi niya kami pinag-loan sa Pilipinas. So talagang ang provision niya po ay nanggagaling sa Saudi Arabia. At yun po, even yung bago pong bahay na tinerhan po namin, isang project din po yun, ay sabay pong na-turnover nang umuwi kami. So lahat po, sabi nga, just be a faithful tither to the Lord. Kapag meron kang planong project, mag-seeding ka kay Lord. Lord, next year, bala kong bumili ng ganito. E di mag-tithe ka na kay Lord. Para during that time na kailangan mo na, Lord, pa-withdraw, nangarap po ako. Bibigay naman yun ng Panginoon. Di ba? So, naniniwala ba kayo ng ganon? Amen. So, lahat po, itiwala natin sa Panginoon. Maging may problema man kayo sa contractor, si Lord nang bahala niyan. So, do not put it in a legal way. Masisira lang yung relationship. Mabibreak yon. And anong magiging testimony natin, di ba? Nanalo si abogado, hindi si Lord. So, gusto natin manalo si Lord sa laban. So, yun din po, yung family namin is in good health. And then, yung mother ko nag-birthday kahapon. Tama ba? Oo, 31. So, maputi na ang kanyang buhok, pero very strong pa rin. So, ayan po. So, lahat po, amin pong pinagpapasalamat at ang ministry na binigay sa amin ng Panginoon, Diyos lamang po ang mag-glorify. So, to God all be the glory po sa lahat ng blessings of 2025 and we declare more abundance sa 2026. Amen po. Anyone else would like to thank God? I believe na ipagpasalamat yun na personally kay Lord. And then, may we have once again, si Kuya Chark, are you going to thank God? Si Kuya Chark, yan.
Adi pala ako. Papasalamat ako kay Lord for this whole year. Tulad ng nasabi ko nung nakaraan, nung first time ko dito is thankful ako dahil even though masyadong matagal yung paghihintay sa work para makapag-work ako dito sa Saudi Arabia is binigay niya ako at binigay niya sa akin at binigay niya ng higit pa tulad ng sabi ni Pastor Robert na sa kanyang preaching kanina is the Lord restores from barren land. So kahit sobrang hirap pero pag binalik sa'yo ni Lord, pag ni-restore sa'yo ni Lord, yung nawala sa'yo, triple at umaapaw pa. So, sobrang thankful din dahil nakapagbakasyon yung aking may bahay dito ngayon sa Riyadh, from Bahrain. Biglaang decision. And hopefully by this year, matupad din yung mga plans namin, like yung madala din dito yung aking daughter at mabuo ulit ang aming family. And salamat po. Thank you, Kuya Jark. Mayroon po ba? At kung wala na po, ay announcement lamang po. Bukas po ay family day, minsan pa. Ayan. You may go wherever you wanna go. Pwede kayong pumunta ng Bahrain, ng Dammam, anywhere you wanna go. So, bukas po ay family day. At ang worship team po ng Mount Zion sector ay may practice po para sa ating nalalapit na pagdiriwang ng 4th anniversary celebration ng kabutihan ng Panginoon sa iglesyang ito, sa sector na ito. So, may practice po after. Alright, it will be announced. Timing will be announced in few yeah, right. Okay. So, sige po at any other announcement po? Yung mga gawain natin, I guess yung midweek services will resume by next week. Babalik na po tayo sa dati. Ang Monday po natin ang ating pong discipleship training. Ang Tuesday po natin ang Home Connect Bible Study. It's a house-to-house fellowshipping, sharing the Word of God. And then ang ating pong Wednesday ay magkakaroon po ng worship team Bible study as well. Yung day po ay to be confirmed or to be announced po internally na lamang po yun. Ang ating Wednesday ay Bible study po sa men's Bible study at saka women's Bible study. And then on Thursday, it's our intercessory prayer po, no? And then right after ng IP natin ay worship team practice po. And then Friday ay magre-resume po tayo ng 10 o'clock na worship timing po. Friday, both 3 sectors po tayo. Magkakasabay-sabay po tayo ng gawain. So, yun po. May we have Pastor Ramaan para sa ating closing prayer followed by our victory song. And then a dinner to be served. Excited na ba kayo? Sa dinner. Amen. So tayo po tayo para sa ating closing prayer. Okay, yes, so Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa declaration natin ngayon, 2026. Let us pray that the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, and that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come to each and everyone this year, 2026. May the Lord bless each and everyone and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord shows you His favor and give us each peace. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. We know, O Lord, na marami kaming pinagdaanan sa 2025, but we will left it behind, Panginoon. And we will welcome ang panibago naming taon, Panginoon. Ang alam po namin, Panginoon, there are a lot of things that will come to us, Panginoon, that God will restore us, Panginoon. Kung ano man ang mga wasted years namin, Panginoon, mga wasted times namin, Panginoon, hindi namin binigyan ka ng importansya. But by this year, Panginoon, we will seek you first, and everything shall be added unto you. Alam po namin, Panginoon, when we seek you, alam po namin, Panginoon, that we will rely on you, that we are humbling our hearts to you, Panginoon. Isinusuko namin, Panginoon,
ang aming sarili, Panginoon, na kung wala ka, wala rin kami sa kinakatatayuan namin, Panginoon. Panginoon, ang aming pamilya, ang aming trabaho dito bilang OFW, lahat ito nanggagaling sa iyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, dinala mo kami dito sa Saudi Arabia, hindi dahil sa pangarap naming pera, dahil pala may purpose kami. Lord, sa 2026, Panginoon, pinanghahawakan namin, Lord, ang restoration na ito, Panginoon. Paalabin mo, Lord, ang bawat isa, ang aming mga puso, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Hanapin ka, kilalanin ka, gamitin ang binibigay ng iglesyang ito, Panginoon. Mag-aral kami ng iyong salita. Marami kami, Lord, na dapat gawin ngayon, 2026, Panginoon. At lahat ng ito, Lord, hindi namin ipapangsantabi, Panginoon. Hindi namin kailangan manguna ang paghahanap ng pera, ang paghahanap ng trabaho. Dahil sabi mo nga, Panginoon, kung ikaw ang uunahin, lahat ito ay susunod, Panginoon. And we declare, lahat ng mga promotions, Panginoon, susunod ito, Panginoon, kapag ikaw ang inuna. At alam ko po, Panginoon, ang lahat ng nandirito, yun po ang hinahanap, Panginoon, ikaw at ikaw, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mensahe, salamat sa mga taong nakarinig, ang mga kaluluwang nandirito, Panginoon, nadiligan muli ang mga spiritual dryness nila, Panginoon. Sila man po, Lord, ay nahiwalay sa inyo, Panginoon. But tonight, we declare na ikaw ay dumilig muli sa amin, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, palalaguin mo muli ang aming spiritual life, Panginoon. Naging dry man ito, naging barren man ito, but this year 2026, magiging po itong fruitful, Panginoon. Kung meron kami mga ministry na iniwan, Panginoon, we declare this year, Panginoon, na hindi na kami bibitaw sa iyo, Panginoon. Kung meron man kaming kinagagalitan, relasyon na nahiwalay, relasyon na nasira sa pamilya, Panginoon, sa mga employer, Panginoon, Lord, open this year 2025, the year of abundance, the year of new opportunities for each and everyone, Panginoon. Lord, we declare and we decree it tonight, Panginoon. Lord, as we release each and everyone's blessing, amin pong tinatanggap, Panginoon, ang iyong pangako sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat and salamat. And tonight, Panginoon, sa iyo lamang ang aming buhay. Tinatanggap ka namin, Panginoon, at walang iba, ikaw ang aming Lord sa aming buhay. Thank you, Father. We bless you. We honor you. We give you grace. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. May we just sit for a moment, please? As you can see, meron po pala tayong mga bagong mukha na nakikita. And we would like to recognize you. We would like to welcome you all sa gawain po ng Panginoon sa Good Shepherds na Messiah Christian Ministry. At gusto po namin na makilala kayo. Ayan. Ipakikilala nyo lamang po ang inyong pangalan, saan po kayo sa Pilipinas, at kung sino po yung nag-imbita sa inyo patungo dito sa iglesyang ito. Para makilala po, marami po ako nakikitang bago. Sige po. Yung mga bago po natin, first time natin nakasama. Sige po. Yung mga kasama ni Ma'am Salve. Ayan. Si ate. Ayan. Marami po ako nakikitang bago. Sige po. Sige po, ali po kayo, yung mga bago po nating mga kasama. Sabihin nyo lamang po ang pangalan nyo, saan kayo sa atin sa Pilipinas, at kung sino po ang nag-imbita sa inyo. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Salve, from Philippines po. sa Masbate, Bisaya po. Ang nag-invite po sa amin, si Sir Rico. So, isa din po siya sa katrabaho ko. Kumbaga, other project lang ako nakasa. And then, ito, mga dalawang kasama, in-invite ko din. Kasi gusto din nila makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Hello po, good evening po. I'm Colleen po, from Bataan po. Good evening po. I'm Angel po from Davao. Amen. Welcome po kayo. Meron pa po ako nakikitang bago. Ayan si ate. Praise God po, magandang gabi at Happy New Year po sa lahat. Ako po si Lizelle.
from Bicol. Albay po sa Piudoran, Albay. Malapit po sa Pantalan. Invite po ako nila Ate Irene, Kuya Gerald at Kuya Roy. Praise the Lord po. Hello po, good evening. Ako po si Ben. I'm from Negros Occidental and my husband here is Jark. I'm visiting him from Bahrain. Mayroon pa po ba na first time namin makasama today or tonight? Alright. So, praise God. At once again, we welcome you all. We would love to see you all by next week po para sa gawain ng Panginoon. At salamat sa Diyos lamang po, pupuri at pasasalamat. Sige po, may we have the worship team para sa ating victory song po. We can set aside the chairs na po so that we can freely worship the Lord through our singing. This is the day that the Lord has made. We just have to rejoice on it. Amen? Amen. Yan, praise God. Sige po, while we sing this song, kamayan po natin ang ating mga kapatid. Amen. As a victory song. Sige po, kamayan po natin. Happy New Year po sa bawat isa. Yan, kamayan natin ang bawat isa while we sing this song. Amen. Amen po. Amen. Happy New Year. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy! There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your flavor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sabay-sabay natin i-declare today, church. Sabihin natin, Lord, leave behind what happened yesterday. Yesterday, Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it.
Let's pray for our food po para makapag-dinner na po tayo. Lord, once again, we thank you for the victory. We thank you for the food that we are also about to partake. May you bless it, Lord, para sa physical nourishment ng aming katawan. All glory belongs to you. In the mighty name of Jesus, all these things we pray. Amen! Sige po. Happy New Year po sa bawat isa. Pwede na po tayong mag-dinner. And then,